So guys, may videos naman tayo ngayon. Tumutulas yung pag kinikik mo siya. Ipapakita ko sa inyo. So minsan makikita nyo kumakapit, minsan hindi. So bubuksan natin para ma-check natin kung clutch lining ba yung problema. So basic lang yan na babaklasin natin. So pot race tatanggalin, tambutso tatanggalin, kick pedal tatanggalin, at yung mga bolt ng ating crankcase. Yun lang po, at i-drain natin yung langis. So tara, let's go. So ito po ang clutch housing nya. Andito sa loob yung clutch lining nya. Tatanggalin lang natin tong lock para makita na natin yung clutch lining. Ganito lang ka-easy pag tanggal ng lock. Yan. Ayan. Ito, mas maliit ang butas dito. Kasi yung sa ilalim mas malaki ang butas nito. Makita ko sa inyo kung anong pagkakaiba nilang dalawa na plates, yung sa baba tapos yung sa taas. So may apat po yan na spring. Ito, apat. Ganito po kaliliit ang spring nya. Apat po yan. So may mga guide po yan. So basic lang yan ibalik. Ito. So bali dito yan nakalagay guys, sa plates nya. Ayan, sa dalawa, tatlo, apat po yan. So makikita na natin ang lining nya. So ito ang sa baba na plates nya. So sukatin natin. So para makita nyo kung anong pagkakaiba. So makikita nyo, susukatin natin natin itong dalawa. Kaya magkaparehas naman sila. Pero yung butas, yung sa ilalim malaki ang butas, yung sa ibabaw yung maliit ang butas. So yun ang pagkakatandaan nyo pag nagbukas kayo ng ganito o magpalit kayo ng clutch lining. So ang ilalim po guys, makikita nyo malaki ang buka, yung sa ibabaw maliit ang buka. So makikita nyo naman kasi may tama naman yan sa ilalim. Ayan, yun ang sa ilalim. Nakikita nyo naman may mga mark o bakat niyan ng yung toser niya sa clutch housing. So yung umiipit, ayan na. So lining natin, ayan, maitim na. So minsan kumakapit, minsan hindi. So titingnan natin kung lining talaga ang problema, So eto, mapapansin nyo, parang ayan, may problema na yung lining nya. Position sa lining natin dito sa housing natin, ganito po, eto pataob, etong gitna
baliktaran po, may lining po yan. Kahit anong position yan, pero magga-guide yan dito sa square natin ito. Yan ang tunay na pagpasok. Tapos eto, ibabaw nakaganyan. So ganun lang ka-easy. So guys, bibigyan ko lang kayo ng konting idea. Kasi minsan, o pangyayari, na nagpalit kayo ng clutch lining, pero ganun pa rin, dumudulas pa rin pag kinikik siya. So may problema po ang ating clutch housing nun. So ganito lang pa mahanap natin kung may problema yung clutch housing natin, ano. So ito po, yan, no. Eto dito na part na to. Yan. Pag once put na photo or makikita nyo na may gas-gas, so ito po ang problema niya. So ang pinaka solusyon niya, papalit kayo ng buo nito. Pag once na may tama po yan dito, ano. Kasi may time na kahit lining bago, dumudulas pa rin pag kinikik nyo. Pero pag arangkada, maganda naman ang hatak niya. Pero sa nagkakaroon lang siyang defecto pag once sa kick lang, pag kinikik nyo. Pero kung gumagana naman push start nyo, kahit hindi nyo papalitan, basta may push start kayo. Pero kung kick, kailangan nyo talagang magpalit nito ng clutch housing. Pero sa online, mura na lang to. So check nyo lagi yan. Dito ang likod nyan. Pati ito. Ito ang binabasihan ko dito, guys. Pag may kain na po yan. So ito, goods naman. Wala naman ako napapansin sa kanya na may bawas. Ito mga group na to. Minsan ito tinatamaan, minsan dito. Depende kung saan yung kinakainan. I-double check nyo po to. So ang problema lang nito, clutch lining. Papalitan lang nating lining. So goods na po to. Kasi makikita nyo naman ang lining nya, sunog na, no? Kulay itim na. Taran, andito na agad yung pyesa natin. Lipan 110, magandang klase to. Tanggalin na natin. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ikabit, ano. Una, yung plate natin sa baba. So yung may bakat, yung malaking butas, so dito natin ilalagay. So ganun yan. So pasok na po siya, no. So yung spring dito po nakalagay, ano, 4. So kahit ihulin nyo na lang muna yun. Tapos eto, wala naman itong pinipili. Taas baba naman siya. Ganito position niya, no? Nakataob. Tapos itong pangalawa, yung gitna, dito pa rin ilagay nyo sa may square. Yan. Tapos ito sa itaas, ganyan position. Tapos lagay na natin yung spring 4. So andito na po yung spring natin na 4. Pasok na natin. Yan. Isa. Hindi naman kayo mawawala dyan sa spring na to. Kung paano ilalagay. 2. And 3. Step by step tayo, no? 4. So nalagay na natin yung pang-4. Lagay na natin yung ibabaw na plate. Etong plates natin, itututok lang natin doon kung saan yung spring natin. Itong nakaumbok nya, no. So guide nya ng spring. So doon natin ilalagay na part. So pag nalagay natin, yan. Lalagay na natin yung lock nya. So ganito lang ka basic o ka easy magpalit ng ganitong clutch lining, ano. So ayan, kinakabit ko na yung lock nya na. Yung lock nya na. Parang walang pananghalian, ah. Walang lakas, ah. Okay. Ayan. Nailagay na natin, guys. So check nyo lang kung nakapasok talaga dito sa pinaka guide. So makikita nyo naman, pasok naman siya. So ikakabit na natin para ma-try natin yung lining natin na bago kung good siya, no.
kung wala siyang defect. So eto, nailagay na natin. Pwede natin, para hindi kayo masyado mahirapan paglagay doon, tanggalin nyo itong gear na to. Pasok nyo dito. Yan. So ito sa mga baguhan lang, ano, paikutin natin, ikot siya, tapos bibiglayin natin pabalik kung kakagat. Ayan, kumagat na siya. So goods, ikot, lock. Ayan. Dapat pag bumigla, hindi siya didiretso ikot, pero pag ganyan, iikot siya din ng konti. So kakabit na natin. Pagkalagay nito, ikutin lang natin to, sa may transmission, kung kakagat na siya. Ayun, makikita nyo kung kumagat na yung ano natin, yung gear natin, kung nakapasok na siya ng diretso. Ito, pag inikot nyo po abante, iikot. Pag binigla nyo po na hindi, dapat hindi siya umikot, ano, ayan. So goods na po siya. Lalagay na natin yung lock. So pwede naman natin yung manual pag train ng lining natin, kahit di na natin na ilagay yung crankcase dito. Pwede natin try i-kick kung dodulas, para hindi na kayo backlash tapos kabit, maraming proseso. So nailagay na natin lock. Kasi ito na una nag-slide. Nagagatak pa rin pag mag-slide. So ayan, makapit na. So ganun lang guys, ka-easy kung paano tayo magpalit ng clutch lining at kung paano natin malaman kung clutch lining yung problema. So sana may natutunan kayo sa konting tutorial natin ngayon. So wag nyo naman kalimutan mag-like, mag-subscribe sa ating munting channel. Sa i-please naman pakipalo naman ang FB page ko, Bernard Mechanics pa rin. So sana hindi kayo manawa, suportahan ang channel natin. So once again, maraming salamat po. So goods na.